Ang bookstore na ito dahil sa lokasyon nito. 100 metro lang ang layo mula sa gate ng Kingmu Academy. Masasabing maganda palagi ang negosyo. Magaling kang makaalala at matalino ka. Sa ordinaryong araw, kaunting mental math lang. Alam mo nang kumikita ang tindahan na ito. Tumango si Maimang, store manager. Maraming ginagawa. Madalas hindi ko na rin ito maasikaso. Alam mo namang paminsan-minsan lang ako pumupunta dito. Kung gusto mong ikaw ang mamahala, pwede kong ibenta sa iyo ng mas mura. Mapait kang umiti. Store manager May, interesado ako. Pero baka hindi sapat ang pera ko. Ang bookstore na ito, sa isang taon, mahigit 10,000 ang kikitain. Sa kalahating taon mong pag-ipon, 60,000 piso lang ang naipon mo. Ito ay bilis na hindi kayang abutin ng ordinaryong estudyante sa kolehiyo. Pero mukhang mawawalan ka na rin ang trabahong ito. Natawa si Maimang. Magkano ba ang meron ka? 60,000. Ito na ang lahat ng yaman ko. Nagkibit balikat ka. Hindi naman siguro kapos sa pera si Maimang. Ang bookstore na ito ay parang libangan lang niya. Talagang mayaman. Ganoon ba? Tiningnan ni Maimang ang iyong malinaw na mga mata. Matagal na nag-isip. Ngumiti. Tingnan mo, ganito. Mula ngayon, ikaw na ang store manager, tataasan ko ang sahod mo. Pero kailangan mong mas pagtuunan ng pansin ang tindahan. Pwede ba? Natigilan ka. Akala mo mawawalan ka na ng part-time job na ito. Hindi mo inaasahan na magbabago pa ang ihip ng hangin. Alam kong magaling ang grades mo. At madalas ka ring tumatanggap ng mga sideline. Bawasan mo ng kaunti ang sideline mo. Ang matitira, pupunan ko ng sahod mo. Ang kondisyon ay alagaan mo ng maayos ang tindahan na ito. Nagkibit balikat ka. Bakit hindi? Salamat sa kabutihan mo, store manager. Masaya rin ang mood ni Maimang. Mula ngayon, dapat na kitang tawaging store manager Lin. Bilang patunay ng aking sinseridad, bibigyan kita ng kalahating taon na bonus para sa iyong serbisyo bilang waiter sa nakaraang kalahating taon. Hindi gaanong kalaki, 5,000 piso. Ngumiti ka. Kung gayon, salamat boss. Tinuro ka ni Maimang at ngumiti nang hindi nagsasalita. Ipapaalam ko ang appointment mo sa group chat ng trabaho. Umuwi ka na ng maaga. Tumango ka. At naisip mo na sa bahay. May isang magandang campus bell na naghihintay sa iyo. Kaya nagmamadali kang umuwi. Hindi pa nga natutulog si Bayuyu. Malamang nakaligo na siya. Ang basang buhok niya ay nakalugay lang sa kanyang likuran. Sa kanyang mukha na walang makeup. Mayroon pang bakas ng kaliligo lang. Malambing mong sinabi, nakauwi na ako. Malambing na kinuha ni Bayuyu ang maliit na kahon sa kamay mo. Salamat sa pagod mo. Gusto mo bang kumain ng midnight snack? Gumawa ka pa ng midnight snack. Agad mong sinabi. Salamat. Bahagyang kumiti si Bayuyu. Sana masanay ko ang tiyan mo, asawa. Para sa susunod, pagkain ko na lang ang kakainin mo. Nakangiting tinitingnan ni Bayuyu ang iyong mukha habang kumakain ka. Nang masarap na pagkain gawa niya mismo. Pakiramdam niya ay napaka-cute ng itsura mo. Na parang may nagawa siyang napakahalagang bagay. Sa totoo lang, ang galing magluto ni Bayuyu. Talagang siya ang pinakamagaling sa lahat ng babaeng nakilala mo. Walang iba. Kahit simpleng sangkap lang. Basta dumaan sa kamay niya. Agad na nagiging masarap at mabango. Hindi ka ba kakain? Tiningnan mo si Bayuyu na hindi gumagalaw ng chopsticks. Agad mong tinanong. Hindi na kailangan. Para sa iyo naman talaga to, asawa. Nakapatong ang baba ni Bayuyu sa kanyang kamay. Nakasuot ng manipis na mahabang damit. Ang mapuputi niyang binti ay gumagalaw-galaw, napakaakit tingnan. Kumpara sa iyong pagiging mahiyain, mas malaya si Bayuyu. Walang pakundangang pinagmamasdan kanya. Pamilyar na mukha. Pamilyar na boses. Pati na ang pamilyar na paraan ng pagkain. May mga eksenang sumagi sa isip ni Bayuyu. At bigla siyang nahiya. Umaasa siyang tinitingnan kanya. Habang isinusubo mo ang pagkain gamit ang chopsticks.
At nang makita ang iyong mukha na puno ng kasiyahan at sarap. Masarap ba? Tanong ni Bai Uyu. Tumango ka. Yuuyu, ang galing-galing mo talaga. Sa mga babae kasi, kailangang purihin sila ng madalas. At talagang magaling magluto si Bai Uyu. Tumawa si Bai Uyu. Basta gusto mo, okay na. Muli kang namangha. Ang isang babaeng tulad ni Bai Uyu. Kahit simpleng kilos lang ay napaka-cute. Hindi nakakasawang tingnan. Kahit hanggang ngayon ay hindi mo alam kung kailan siya naging sobrang in love sa iyo. Pero hindi nito napigilan ang pakiramdam mong komportable. Masasabing, lahat ng ipinapakita ni Bai Uyu hanggang ngayon ay masasabing halos perpektong asawa na siya. Ito ay nagparamdam sa iyo ng parang nabigla sa sobrang swerte. Pagkatapos kumain, kusa ka pa ring nagligpit ng mga plato. Naunang naligo si Bai Uyu at pumasok sa silid-tulugan. Ikaw naman ang sumunod. Siyempre, magkahiwalay pa rin kayo ng kumot na natutulog. Good night, asawa. Pagkasabi noon ni Bai Uyu, pinatay na niya ang ilaw. Biglang natahimik ang buong silid-tulugan. Pero ang problema, hindi ka makatulog. Pagkatapos maligo ni Bai Uyu, para siyang bagong pitas na lotus. Ang shower gel na hinaluan ng kanyang natural na bango ay walang pakundangang pumapasok sa iyong ilong. Ito ay isang kakaibang halimuyak. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang kanyang balat ay parang porselana na parang kumikinang. Bigla mong naalala ang isang alamat na nabasa mo dati. Tungkol sa moon goddess na si Aphrodite. Ngayon, si Bai Uyu ang Aphrodite mo. Hindi yata magandang sumilip. Inalis mo ang iyong tingin. At sakto namang tumama sa maniningning na mga mata ni Bai Uyu. Tinitingnan kanya ng mga matang puno ng pag-ibig at pananabik. May pananabik, may pagmamahal. Ang tingin na ito ay sobrang ganda, nakakapanghina. Sorry. Sorry. Hindi tama ang manilip. Agad kang humingi ng paumanhin. Pero nakapatong ang ulo ni Bai Uyu sa iyong braso. Tinitingnan kanya. Asawa. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin. Ang boses na iyon ay malambing at malumanay. Parang isang banayad na simoy ng tagsibol na humahaplos sa iyong tainga. Kung gusto mong tingnan ako ni asawa. Masaya rin si Uyu. Pagkasabi noon ni Bai Uyu, hindi niya maiwasang mamula. At ikaw naman ay isang bagito sa pag-ibig. Paano mo kakayanin ang ganitong katamisan? Pero sinasabi sa iyo ng iyong isip na kayong dalawa ay may malaking pagkakaiba pa rin. Si Bai Uyu ay campus belle. At sinabi rin sa school forum na maganda ang kalagayan ng pamilya ni Bai Uyu. At ikaw, walang pera, walang kapangyarihan, walang impluwensya. Ang tanging lamang mo siguro ay magaling ka sa pag-aaral. Pero alam mo rin na ang bagay na ito, kumpara sa maraming katangian ni Bai Uyu, ay wala masyadong halaga. Ang sinasabi sa iyo ng iyong isip ay taliwas sa sinasabi ng iyong puso. Malinaw mong nararamdaman na mabilis ang tibok ng puso mo. Lalo na kapag tinititigan ka ng ganitong mapagmahal na tingin ni Bai Uyu. Pero parang alam ni Bai Uyu ang iniisip mo. Mahinang sinabi niya, alam ko. Marami pang tanong si asawa. Pero kung sa tingin ni asawa ay kailangan, pwede tayong mag-date ulit. Okay lang naman ang kasal muna, ligaw mamaya. Napakalakas ng loob ng sinabi niya. Pakiramdam ni Bai Uyu ay nag-iinit ang kanyang pisngi. Kahit ilang beses pa, tuwing kaharap niya ang taong ito, hindi niya pa rin maiwasang kiligin. Pwede kitang bigyan ng pagkakataong ligawan ako. Nahihiyang bumulong si Bai Uyu. Napakalunok ka. Pwede ba talaga kitang ligawan? Pag naging mag-boyfriend-girlfriend na, pwede na bang hawakan ang kamay ni Bai Uyu kahit kailan? Tapos, pwede na silang maglakad-lakad sa eskwelahan kahit kailan. Pwede pa ngang gumawa ng mga nakakakilig na bagay. Pakiramdam mo kung walang problema si Bai Uyu. Siguradong nananaginip ka lang. Pero teka, sobrang totoo ng panaginip na ito. At bakit sobrang lambot ng kamay ng babae? Bigla kang natauhan. Ang payat at maputing kamay ni Bai Uyu ay dumaan sa ilalim ng kumot. Pumasok sa iyong kumot. At mahigpit na hinawakan ang iyong kamay. Talagang hindi ito panaginip.
Pwedeng hawakan ni asawa ang kamay ni Uyu. Pwede ring maglakad-lakad sa eskwelahan kahit kailan. Kahit kailan gustuhin ni asawa. Siyempre, kung ibang bagay. Payag din si Uyu. Teka, naguguluhan ang utak mo ngayon. Tinitiyak mo kung nananaginip ka ba. Hindi mo na malayang nagsimulang humigpit ang hawak mo. Tutal, sabi sa libro, ang sakit ay nakakapagpagising. Pero, ang kapalit nito ay ang hindi maiwasang pag-urong ng kamay ni Bai Uyu. Asawa, dahan-dahan lang, nasasaktan si Uyu. Sa sandaling ito, pakiramdam mo ay hindi ka okay. Pero muling ipinasok ni Bai Uyu ang kanyang kamay sa iyong kumot. Sinasabi niya sa sarili niya, dahan-dahan lang sa pagpapakulo sa palaka. Asawa, may klase ka pa ba bukas? Buong araw na professional subject. Sa hapon ay basic subject. Asawa, kung hindi ka papasok sa trabaho bukas ng gabi, pwede mo ba akong samahan mag-shopping sa mall? Bukas ng gabi, parang wala nga akong schedule. Pero kailangan ko pa ring pumunta sa tindahan. Siguro, promotion na to. Naging store manager na ako. Biglang may naramdaman si Bai Uyu. Malambing at malumanay yung underwear ko. Gusto kong bumili ng bago. Asawa, pagkatapos mong magtrabaho, pwede mo ba akong samahan bumili? Kahit na pangkaraniwan lang ang grades ni Bai Uyu. Pero sa Kingmu Academy, kung saan kapag naghagis ka ng bato, 4 ang tatamaan. 3 doon ay mga henyo. Karaniwan, ibig sabihin nito kahit professional subject o basic subject. Halos pasado naman si Bai Uyu. Nakaupo sa classroom. Pinapanood ni Bai Uyu ang guro na nagle-lecture sa harap. Pero wala sa klase ang isip niya. Uyu, nag-check ka ba ng school forum nitong mga nakaraang araw? Ang nagsalita ay kasama ni Bai Uyu sa dormitoryo. Masasabing isa sa ilan niyang matalik na kaibigan. Ang pangalan ay Tangkian. Kapag sobrang sikat na ng isang babae sa mga lalaki, unti-unting kumukonti ang matatalik niyang kaibigan. Noong first year si Bai Uyu, marami siyang matatalik na kaibigan. Pero pagdating ng second year, naging ilan na lang sila. Wala. Anong sinasabi sa forum? Alam ni Bai Uyu na may grupo siya ng mga taga-suporta sa forum. Masasabing fans club pa nga. Pero siya mismo ay hindi madalas tumingin sa school forum. Lahat sila nagre-repost na nabibili ka na raw. Mahinang sinabi ni Tangkian. Nitong mga nakaraang araw, hindi ka na rin umuuwi sa dormitoryo. Kaya may ilang talagang naniwala na nabibili ka na. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Bai Uyu. Noon, gusto ko talagang bilhin ako ng taong yun. Natulala si Tangkian. Totoo ba? Uyu. Tumawa si Bai Uyu. Hindi naman mali yan, di ba? Kinakain ko ang sa taong yun. Ginagamit ko ang sa taong yun. Nakatira ako sa taong yun. Hindi naman siguro mali kung sabihing binili ako. Nang makita ang ngiti sa labi ni Bai Uyu, medyo napabuntong hininga si Tangkian. Mukhang totoong Diyosa na bumaba sa lupa. Hindi ko lang alam kung sinong mayamang boss ang maswerteng nakakuha sa kanya. Siguradong sobrang yaman niya. Nainggit si Tangkian. Nakakainggit siya. Alam ni Tangkian ang tungkol sa pamilya ni Bai Uyu. Hindi siya naniniwala na si Bai Uyu na anak mayaman na ay bibilhin ng kung sinong mayamang matandang lalaki. Kahit na totoong binili siya, dapat ay isang mayamang anak mayaman din. Hindi isang matandang lalaki tulad ng sinasabi sa forum. 5,000 kada buwan, mayaman na ba yun? Matamis na humiti si Bai Uyu. Tiningnan niya ang kanyang cellphone, nasa WeChat ang iyong transfer information. 3,000 piso lahat-lahat. Nasa ibaba ang iyong mensahe. Ikaw na ang bahala sa pagbili ng gulay at iba pa sa bahay. Ito ay para sa gastusin ng pamilya. Bayad na ang renta ko. Kung kulang, sabihin mo lang sa akin. Nagulat si Tangkian. 5,000. Yuyu, sigurado ka bang sapat yan para sa mga skincare mo? Seryosong sinabi ni Bai Uyu, kapag maraming pera, maraming paraan para gastusin. Kapag kaunti ang pera, kaunti rin ang paraan para gastusin. Kung saan ang manok, doon ang aso. Kung magkano ang ibigay niya sa akin, ganoon din ang gagastusin ko.
Sino ba talaga ang taong yan? Bakit sobrang patay na patay sa kanya ang iuyo natin? Saka, okay lang ba talagang maging sobrang invested sa pakikipag-date? Habang tinitingnan ang matamis na ekspresyon ni Baiuyu, naramdaman ni Tangkian na parang pinakain siya ng isang malaking subo ng dog food pagkagising pa lang. Hawak ni Baiuyu ang kanyang cellphone. Punong-puno ng tamis ang kanyang mukha. Hindi kami nagde-date. Natulala si Tangkian. Hindi nagde-date? Bakit kayo magkasama sa iisang bahay? Seryosong sinabi ni Baiuyu, kasal na kami. Hindi ko siya boyfriend, asawa ko siya. Patay na. Nalason na ang campus bell. At malala na ang pagkalason. Paglabas mo ng klase, 11:40 na. Marami ng estudyante ang naghihintay sa pintuan ng kantin. Pagkatapos pumasok sa kolehiyo, ang kantin ang naging sagradong lugar ng mga estudyante. Lalo na pagkatapos ng tanghaling klase. Nakatayo ka sa pila ng pagkain. Nakayuko at tumitingin sa cellphone. Pero biglang may tumapik sa balikat mo. Pag-angat mo ng tingin, nakita mo si Baiuyu na nakatayo sa harap mo. Nakakross ang mga kamay sa likod. Cute na sinabi niya sa iyo, huwag ka nang pumila. Asawa, nakuha ko na ang tanghalian mo. Sa isang iglap, naramdaman mo ang mga tingin na parang pumapatay mula sa loob ng kantin. Na nakatutok sa iyo. Siguro noong nagsalita pa lang si Baiuyu. Butas-butas ka na. Sa sandaling ito, pakiramdam mo ay hindi ka dapat magtagal sa lugar na iyon. Kaya sumunod ka kay Baiuyu papunta sa mesa. 3 plato ang nakalagay sa mesa. At may isa pang babae na hindi mo kilala. Walang pakialam si Baiuyu sa mga tingin ng mga tao sa paligid. Hinawakan kanya papunta sa mesa. Tumawa siya. Xiaoqian. Ito ang asawa ko. Nang makita ka ni Tangkian, hindi niya maiwasang mapatingin ng maigi. Sa totoo lang, kahit na sa iyong pananaw, pangkaraniwan lang dapat ang itsura mo. Yung tipong kapag napunta ka sa maraming tao, hindi ka na mahahanap. Pero sa mata ni Tangkian, isa kang kaakit-akit na small animal, cute at medyo mahina tingnan na lalaki. Siguro dahil sa malakas na campus bell aura ni Baiuyu. Kapag magkasama kayo ni Baiuyu, laging iisipin ng mga tao na si Baiuyu ang mas dominante. Maputi rin ang balat mo. Medyo feminine ang iyong dating. Kaya kapag tiningnan, parang ikaw pa ang naging biktima ng dominanteng na si Baiuyu. Yung mga small animal na lalaki. Hindi ba dapat kasama ng na lalaki? Hindi natuwa si Baiuyu. Biglang lumipad ang isip ni Tangkian. Pero naisip niya na mayaman at maganda si Baiuyu. Kung talagang ibibilhin siya, siguro siya pa ang bumilit sa iyo. Kawawa naman itong maliit na lalaking ito, ang bata pa. Sisirain na ni Baiuyu. Hindi mo alam. Sa isip ni Tangkian, isang fujoshi, mahilig sa gift. Nagsisimula na ba siyang mag-imagine ng isang drama? Ang pakiramdam ng 2 lalaki at isang babae na sabay-sabay kumakain ay medyo kakaiba pa rin. Pero mabilis na dumating si Liu Wei. At nawala ang kakaibang pakiramdam na iyon. Dito ka lang pala. Umupo si Liu Wei sa tabi mo, dala ang kanyang tray. Diretso niyang binaliwala si Tangkian. At tinanong si Baiuyu. Baiuyu, hindi ka naman inapi ng bunso namin, di ba? Kung inapi ka niya, sabihin mo lang sa amin, kami na ang bahala sa kanya. Nagkasundo tayong magtutulungan sa simula ng pasukan, di ba? Ang bilis mo namang kumampi sa iba. Ngumiti si Baiuyu. Mabait sa akin si asawa. Hindi niya ako apihin, di ba, asawa? Pagkasabi ng mga salitang iyon, naramdaman mong parang hinila ka pababa. Mukhang ang sinabi ni Baiuyu kanina ay hindi sinasadyang nagdulot ng sama ng loob. At ang dami pang tao sa kantin. Nag-o-overthink ka lang. Ang cute-cute ni Baiuyu. Paano mo naman siya sasaktan? Ang malalaking mata ni Baiuyu ay ngumiti na parang magandang gasuklay na buwan. Kumuha siya ng isang pirasong karne mula sa kanyang plato. At inilapit sa iyong bibig. Malambing niyang sinabi, lagi mo na lang akong pinapahiya.
Sige na, isubo mo na yan, asawa. Bye, Uyu. Kung magpapatuloy ka sa pagpapakita ng pagmamahal nyo, baka hindi na makalabas ng buhay ang asawa mo sa eskwelahan ngayon. 3:30 pa lang ng hapon nang matapos ang klase mo. Pagkatapos noon, wala ka ng klase. Kung dati, magbabasa ka sa library. Pero dahil naging store manager ka na, dapat mas pagtuunan mo ng pansin ang mga bagay-bagay sa bookstore. Ang impormasyon tungkol sa promotion mo sa WeChat group ay naipost na kagabi. Si Maimang pa mismo ang nagpost. Pagdating mo sa tindahan, nakangiting bumabati ang ibang mga staff. Magandang hapon, Store Manager Lin. Nakangiti kang bumati sa bawat isa. Walang pakiramdam na mas mataas ka na sa kanila. Dahil naging store manager ka na. Kahit pumasok ka na sa tindahan, nagpalit ka pa rin ng uniforme ng staff. Senior Lin, congrats! Ang nagsalita ay isang freshman mula sa Kingmu University. Nagpa-part-time din siya sa tindahan. Ang pangalan niya ay Zhang Miao. Umiti ka. Little Strawberry, may oras ka ba ngayon? Puno ang schedule ng basic subjects ng mga freshmen sa Kingmu. Kaya si Zhang Miao ang may pinakakaunting shift sa lahat. At kaya siya tinawag na Strawberry. Ay dahil ang WeChat name niya ay Strawberry. Medyo matamis. Kaya sa katagalan, tinawag na siyang Strawberry. Kaunti lang ang klase ko sa hapon. Sabi ni Store Manager May na promote daw si Senior Lin. Kaya pumunta ako para batiin si Senior sa kanyang promotion. Nakangiting naglabas si Zhang Miao ng isang maliit na kahon. Mukhang regalo para sa iyo. Umiti ka. Salamat, Little Strawberry. Si Zhang Miao ay maliit at may baby face. Kaya madalas, napagkakamalan siyang middle school student. Yung mga hindi nakakaalam. Akalain pang nag-iempleyo ng child labor ang bookstore na ito. Siya ang paborito ng team sa bookstore. Sikat siya sa mga ate at kuya sa bookstore. Dati, ikaw ang pangunahing responsable sa paggawa ng mga inumin sa bookstore. Tumayo siya sa likod ng counter. At sinimulan na ang kanyang trabaho. Ang management system ng bookstore ay siya mismo ang gumawa. Kaya sa aspeto ng management, hindi mo na kailangang masyadong mag-alala. Maraming data, kasama na ang customer flow, table turnover efficiency at iba pa, ay direktang makikita sa system. Ang uniforme ni Zhang Miao ay espesyal na pinagawa ni store manager May dati. Dahil ang katawan lang niya ang bagay sa light pink na kulay. Mukha siyang maliit na katulong. Napaka-cute. Medyo natural na tulala si Little Strawberry. Madalas mabagal siyang mag-react. Pero paborito siya ng ilang otaku customers ng Jinmu bookstore. Dahil kay Zhang Miao, mas dumami ang customer sa tindahan ngayon. Ang beverage making area ng bookstore ay open style. Karaniwan, shaved ice, kape at ilang fruit tea ang ginagawa. Ang hindi alam ng marami talagang babae sa Kingmu na gustong pumunta sa bookstore para lang panoorin siyang gumawa ng inumin at cake. Lagi kang tila walang pakialam at mabagal. Bukod sa iyo, marami pang ibang staff sa bookstore. Pero wala sila sa duty ngayon. Lagi mo ring binabantayan ang ilang detalye sa bookstore. Tinitingnan kung may pwede pang i-improve. Kapag nandyan si Little Strawberry, hindi na ubusan ng mga otaku fans. Mabuti na lang ang mga kabataan sa Kingmu Academy ay medyo desente. Walang nangyaring harassment. Sa hapon, kumain ka lang ng kaunti sa bookstore. Hindi ka na bumalik sa eskwelahan. Inayos mo na rin ang management system ng bookstore. Hanggang 9:30 ng gabi. Magsasara na ang Kingmu ng 10:00 ng gabi. Karaniwan, uuwi na ang mga estudyante sa oras na ito. Pagkatapos mong linisin ang counter, paalis ka na sana nang may isang magandang babae ang pumasok. Nakasuot siya din gatas na puti na maikling palda. Ang pang-itaas niya ay light siya na maliit na damit. Medyo style. Ang ganitong ayos ay sikat sa Kingmu nitong mga nakaraang araw. Lalo na't nagmumukhang mahaba ang mga binti. Siyempre, kapag si Bai Uyu na natural ng mahaba ang binti ang nagsusuot nito, lalo siyang gumaganda. Mukhang bata, masigla at puno ng enerhiya.
Naglakad siya hanggang sa counter. Medyo namumula ang mukha. Kahit tanggap mo na. Ang katotohanang mag-asawa na kayo ni Bai Uyu. Pero sa tuwing makikita mo si Bai Uyu, hindi mo pa rin maiwasang mamula at bumilis ang tibok ng puso. Customer, magsasara na po kami. Humihikab na lumapit si Zhang Miao. Kinawayan mo siya at mumiti. Okay lang. Pwede akong mag-overtime ng kaunti ngayon. Little Strawberry, mauna ka nang bumalik sa eskwelahan. Tutal, hindi ka naman nakatira sa dormitoryo ng eskwelahan, walang problema. Sa pagsasara ng eskwelahan, natigilan si Zhang Miao. Nang makita ang palitan niya ng tingin, may kung anong maasim na namumuo. Hindi niya naiwasang magtanong. Kakilala ba ni Senior Lin? Pagkatapos mong marinig, hindi mo alam kung paano ipapaliwanag ang relasyon niyo ni Bai Uyu. Kung sasabihin mong asawa mo ang campus belle, baka isipin ng mga tao na siraulo ka. Tamang-tama namang nagsalita si Bai Uyu. Kakilala. Sobrang kakilala. Tinanong mo, Yuyu, anong gusto mong inumin? Tiningnan ni Bai Uyu ang iyong suot na uniforme at kinagat ang labi. Sumandal siya sa gilid ng counter. At mumiti. Hinihintay kita. Kung gusto mong uminom, mas mabuting umuwi na lang tayo at doon mo ako igawa. Umuwi. Natigilan si Zhang Miao. Pagkatapos ay parang kalaban niyang tiningnan si Bai Uyu. Kamag-anak ba ito ni Senior Lin? Hindi naman sila magkamukha. Maliban sa pareho silang maputi. Mukhang hindi mabuting babae itong babaeng ito. Senior, huwag kang paluloko sa kanya. Sumisigaw sa isip si Little Strawberry. Pero walang makikitang emosyon sa kanyang mukha. Tinitingnan ka lang niya. Sinasabi sa kanya ng kanyang kutob na ang paglitaw ng babaeng ito ay tiyak na malaki ang epekto kay Senior Lin. Nilinis mo ang counter at ngumiti. Tara na. Uwi na tayo at magpalit ng damit. Pumunta ka sa pintuan ng tindahan at isinara ito. Noon lang naintindihan ni Bai Uyu. Nakalimutan mo ba ang pinangako mo sa akin? Nakinig ng mabuti si Zhang Miao. Hindi pa rin niya maintindihan kung sino ang babaeng biglang lumitaw na ito. Pero sa madaling salita, kung gusto niyang lokohin ang inosenteng si Senior Lin, hindi niya ito papayagan. Agad kang nakareact. Bibili ba tayo ng iyon? Hindi mo masabi ng direkta. Ang maliit na damit, maliit na panty at iba pa. Sobrang nakakahiya. Pero ang pagtatakip mo ay hindi maganda pakinggan para kay Zhang Miao. Alin ba iyon? Yun ba ang iniisip ko? Nakangiting sinabi ni Bai Uyu, nangako kang sasamahan mo ako. Namula ang mukha mo. Talaga bang sasamahan mo si Bai Uyu na bumili ng underwear? Kahit na normal lang naman. Para sa mag-asawa ang bumili ng underwear. Pero ito ang unang beses mong papasok sa ganoong tindahan. Nang makita ang ekspresyon mo, hindi na pumayag si Zhang Miao. Senior Lin, mas mabuti pang sa eskwelahan ka na lang tumira. Hindi masyadong ligtas sa labas nitong mga nakaraang araw. Patay na. Patay na. Magiging pag-aari na ng iba si Senior Lin. Sino ba talaga ang babaeng ito? Bibili lang naman kami ng damit. Wala naman sigurong problema, di ba? Ang sagot mo ay nagpatahimik kay Zhang Miao. Bibili lang ng damit, bakit ka namumula? Namula ang mukha ni Little Strawberry. Nahihiya. Ano kasi? Medyo gabi na, Senior Lin. Mauna na akong bumalik sa eskwelahan. Paalam. Pagkasabi noon, hindi na lumingon si Zhang Miao at tumakbo na paalis. Naguguluhan ka. Pero hinawakan ni Bai Uyu ang iyong braso at mumiti. Tara na. Asawa, samahan mo akong bumili ng maliit na damit. Malapit sa Kingmu Academy. Meron ding commercial district. Pagpasok mo sa tindahan ng underwear, naramdaman mong napakaraming tingin ang nakatutok sa iyo.